utang ng Pinas ay 16.31 trillion pesos na. Ayan po yung ayon sa nalathalang balita na ang utang po ng Pilipinas ay nagkakahalaga na ng 6.31 trillion pesos. And if I am not mistaken, pag pinaghati-hati po natin yan, dahil tayo po'y lahat kasali riyan, lahat tayo ay magbabayad dyan sa utang na yan. Pag inutang po ng gobyerno, hindi po ibig sabihin, utang lang po ng gobyerno yan. Utang po yan ng lahat ng Pilipino. Bahagi po tayo sa pagbabayad dyan gamit ang ating mga buwis na nagmumula sa ating income, sa trabaho, sa negosyo, sa hanap buhay. Diyan po kumukuha ng pambayad, yung tinatawag nating debt servicing. So makikita ninyo, yung utang ng Pilipinas ay 16.31 trillion na. At mahalagang pag-usapan natin dahil papalapit ang halalan, ito dapat ang ating mga pinag-uusapan at gawing batayan sa pagpili ng ating mga bagong leader ngayong May 2025 election. Alam ho ninyo, importante na ang gawitin nating treatment dito sa nalalapit na halalan, tratuhin po ninyo lahat, senador, kongresista, gobernador, mayor, board member, konsihal, lahat po. Pati ho yung mga aspiranting kagaya ko, aplikanteng pagka-senador na katulad ko, gamitin po ninyo itong midterm election bilang mga employer na mga nag-a-apply ng posisyon sa gobyerno. Yung mga katulad ng mga mambabatas na hindi naman ho sinangguni sa kanilang nasasakupan, sa kanilang distrito, yung pagpirma ng impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara na napakahalagang dokumento, panahon na po na sisantihin ninyo yung inyong mga trabahanteng kongresista na basta-basta pumirma diyan sa illegal, invalid, and unconstitutional impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi po dahil walang kapangyarihan ang Kongreso na mag-initiate ng impeachment laban sa mga impeachable officers. Wala po tayong pagtatalunan doon. It is within the inherent powers of the House of Representatives to initiate exclusively to the exclusion of the Senate. Sila lamang ang maaaring mag-initiate ng impeachment complaint. Subalit, kahit ito'y natatanging kapangyarihan ng mababang kapulungan, natatanging kapangyarihan ng mga kongresista, meron pong tamang proseso at batayan na dapat po'y sinusunod at rinerespeto nila. Dapat patuloy na ginagalang at rinerespeto ang saligang batas. Malinaw po sa ating saligang batas na dapat yung complaint ay verified impeachment complaint. Malinaw po yan, nakasaad sa Article 11, Section 4. At malinaw din po yan sa Rule 7, Section 4 ng Rules of Court. Ano yung ibig sabihin ng verified impeachment complaint? Dapat ito ay true to the best of their knowledge o kaya ay personal knowledge at base sa mga authentic records or document. Nabalangkas na po natin dito yan. Kaya lang mahalaga na pumili po tayo ng ating mga bagong trabahante ngayong darating na halalan sapagkat tingnan po ninyo yung ating title. Utang ng Pinas, 16.31 trillion pesos na. Napakalaking pera. At ang ating taunang budget ay palaki ng palaki. This year is 6.325 trillion pesos. At next year, ang itinakda nilang target budget amount nila ay 6.8 trillion pesos. Laging deficit ang national government. Yan nakakatiyak po tayo dyan. Laging kapos sa kita, sa revenue, sa koleksyon ng national government. Kaya kung ano man ang kulang sa ating taunang budget, uutangin po iyan ng gobyerno. Not unless there will be a new tax scheme or method na pagkukuhaan nila ng pera o kaya ay magkakaroon ng improved and efficient tax collection, higit na malalagpasan yung taunang koleksyon, liliit na lang yung deficit. But magkakaroon pa rin ho ng deficit. So, mahalaga na pumili tayo ng mga senador at kongresistang iahalal natin sapagkat dyan ho dumadaan yung ating taunang budget. At kinakailangan prudent o masinop ang gobyerno sa budget
planning, programming, proposal, spending hanggang sa execution, hanggang audit. Alam naman ho natin kung ano nangyari. Pasensya na huli kayo sa boses ko ha. Alam naman ho natin lahat anong nangyari, anong ginawa dito sa 2025 budget. Nagpasa ng mga blankong, nagpasa ng nataunang budget base sa mga blankong item sa Bicameral Conference Committee report. Yung Bicameral Conference Committee report, yan po yung nagiging basihan at sandigan ng ating taunang budget. Ngayon, kung blanco yan, paano tayo nakapagpasa ng ating taunang budget? At higit po riyan, kinakailangan, yung lagi ko sinasabi, we cannot allow the government and the people running our government to spend more than what we earn. We cannot have a budget more than what we actually collect. Sapagkat magiging mauwi po tayo sa deficit. Paulit-ulit po nating magiging problema at paulit-ulit po tataas ng tataas yung ating national debt, yung ating sovereign debt. Sa ngayon ay 16.31 trillion pesos na. Kaya mahalagang pag-uusapan natin paulit-ulit yung budget. Kung paano nasa laula yung proseso ng saligang batas at makikita naman natin doon sa argumento sa PhilHealth, pinipilit ng abogado ng gobyerno na walang jurisdiction, essentially walang jurisdiction or authority ang Korte Suprema o anumang korte na pag-usapan balangkasin at siyasatin ang problema ng PhilHealth dahil yun daw po ay naaayon o base sa wisdom ng Kongreso. Mali naman ho yata ang pagkaunawa yun sapagkat meron na po kasing existing Republic Act yung syntax law na siya ang pinagkukuhaan ng funding ng PhilHealth o yung Universal Healthcare Law. So tapos na po yung wisdom doon Nung naipasa na yung batas, tapos na yung wisdom ng legislative. Enforcement, implementation, execution na lang ho. Hindi sinunod ng Kongreso, nung kinuhaan nila ng 60 billion, dapat po yan ay 89.9 billion. Subalit nag-issue ng TRO ang Korte Suprema, kaya 60 billion na lamang ang nakuha nila. But in the course of the oral argument that somehow I'm able to follow kahit busy po tayo sa kampanya, napapakinggan natin na tila ang direksyon ng gobyerno, ng abogado ng gobyerno, ay mauwi ito sa tinatawag nating political question doctrine. Meaning, sa batas, ay hindi pwedeng siyasatin o uriratin o tanungin ng isang co-equal branch yung wisdom ng isang kagaya ng legislative department. Hindi sila pwedeng tanungin doon sa wisdom ng ginawa nilang aksyon. Subalit hindi na po ito kasi pagpasa ng batas. Meron ng batas na existing, yung syntax law, kung saan 80% noon ay nakalagak automatic pang pondo ng PhilHealth. Kaya hindi pwedeng kunin yung pera ng 60 billion ng PhilHealth at lalo ngayong taon, hindi rin pwedeng bigyan ng zero funding or zero budget or zero allocation or appropriation ang PhilHealth. So hindi na po wisdom yun. Kaya lang doon pinipihit at tinatahak ng abogado ng gobyerno yung kanilang argumento. Kay Antonio Go, watching from Ilagan, Isabela. Kay Andro Plaza Argana, watching from Taiwan. Kay Josephine Caparoso Goldsmith, hi po, Attorney Vic, watching from Adelaide, Australia. Kay Chicks Cuenca, watching from Bacolod City. Dito naman po, S. Dizon Store, good morning, Attorney Vic. From Albuquerque, New Mexico, Team Suka, solid, salamat. Si Hermie Culibaw, mabuhay, si Attorney Vic. Kay Raysam, ulang kaya, ay, Asam. Attorney Vic Rodriguez, number 56, Maisog, Filipino, abogado. Thank you, Raysam. Kay Junaline Masyon, attorney, yung sa COMELEC, pag-usapan din natin yung action ng COMELEC laban doon sa isang nagpahayag lamang ng kanyang reservation regarding the vulnerability of the automated election system to be used this May 12, 2025 election. Kay Sabrina, number 56, Attorney Vic Rodriguez, yung mga gusto pong sumali, maaari po kayo sumali, ulitin ko, maglagay lang ng hashtag number 56, watching from, at buksan lamang ho yung camera, yung ating ground rule, buksan lamang ho yung camera, at bawal ang bastos at mambastos. Kay
Adonis, The Divas, Vote Straight, Team Suka, salamat. Kay Jesse Lou Tooms, gandang gabi, Attorney Vic. At kay Sherwin Yap ng Cebu, kay Francisco Relativo Jr., OFW, Saudi Arabia, kay JM Deliosa, Quezon City, kay Isagani Villamor ng Caloocan, kay Marites Escoto ng Manila, at kay Joveneline Perez, Tondo, Manila. Siya nga ho pala, tulungan po ninyo akong mangampanya at magagawa po natin ito. Sana ho mag-like at mag-share po kayo. Importante po yung share para sana higit na marami ang makakanood ng ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo. Pasensya na po kayo. I'm not in the best of health now. But hanggat wala po tayo sa daan at sa campaign sortie, sinisikap ko po na magkaroon tayo ng diretsyong ugnayan sa inyo. So yan po yung halaga ng pagkakautang ng Pilipinas, 16.31 trillion pesos na. Kaya mahalaga rin yung ating isinampang kaso questioning the constitutionality of the 2025 budget. At bukas nga ho ay gaganapin yung preliminary conference sa Korte Suprema kung saan ay first time makikita ng mga abogado natin, ano ba yung isinumiting enrolled bill kung meron, at meron daw, ano ba yung enrolled bill na sinumite, ito ba'y may blanco o wala, ito ba'y pirmado o hindi. Mahalaga malaman natin sapagkat babalik po tayo, matatandaan ninyo, yung atin nung unang pinakita sa inyo na final, approved, ratified, and signed by Bicameral Conference Committee report. Makikita natin dito, tinatakan ng House of Representatives Bills and Index Service na na-receive nila noong December 11, 2024. Pag ito po ay isinumiti na, wala na pong ibang gagawin. Tapos na po yung proseso ng pagpasa ng budget. Tapos na. Ang mangyayari na lang dyan, mag-i-imprenta na lang ho ng enrolled bill. Kaya hinihingi natin yung kopya, yung original copy ng enrolled bill upang makita natin yung enrolled bill ba may blanco rin kagaya po nito o meron ng laman. Dahil kung meron ng laman, meron pong naganap na krimen sapagkat tapos na yung budget process o yung siklo ng pagpasa ng budget. Dapat po yan ay printing na lamang. At yan nga po nung lumabas, nung unang-una itinanggi at nung naipit na, sinabi, meron daw naglagay ng mga halaga, ministerial duty na lamang daw po yun at ang itinuturo ay ang mga matitinong empleyado ng Kongreso, ng mababang kapulungan at ng Senado na miyembro ng tinatawag nating Technical Working Group. Yung Technical Working Group, humingi po tayo ng pangalan ng mga miyembro ng Technical Working Group. At yun nga ho, tayo ay sinagot ng, ang sumasagot pa lang ho ay yung Office of the Senate Secretary. Wala pang sagot yung Secretary General ng House of Representatives. Ang sagot nila, tayo po ay refer. Tayo po ay itinuro doon sa Legal Department ng Senado. So hindi rin po tayo binigyan ng listahan ng pangalan ng mga miyembro ng Technical Working Group. Paulit-ulit ko po sinasabi, hindi naman po natin titugisin yung mga matitinong empleyado ng gobyerno. Ang atin lamang, since sila ang inilaglag na una nung kongresista ng Marikina, siya nagsabi na mga empleyado ang nag-fill up nito, kaya natin hinihingi yung mga pangalan ng Technical Working Group. Nang sa ganun, sa pagbibuild up po natin ng criminal case, pati sa pag-iimbestiga, meron man tayong pangalan at makausap po, kayo ba talaga ang nag-fill up nito? Kung hindi kayo, maaari bang sabihin ninyo dahil tila linalaglag na kayo ng organisasyon ng Kamara o ng mababang kapulungan. Subalit hanggang ngayon, wala tayong nakukuhang sagot. Yan din yung mga hinihingi po ng hakbang ng maisog. Yung tinatawag nating kasalatan ng transparency at accountability ng kasalukuyang gobyerno. Hindi lamang ng Executive Department. Makikita rin natin dito, humihingi tayo ng listahan at sila naman na nagsabi, pati yung isang senador, sinabi, inutos na lang niya sa kanyang mga empleyado na sila na maglagay ng laman dito sa Blancong Bicameral Conference Committee report. At nung tayo humihingi na ng listahan ng mga pangalan, ayaw naman nilang magbigay. Siguro natauhan sila, na-realize nila, inilalaglag nila yung kanilang mga matitinong empleyado at pagka nagalit naman yung empleyado, syempre, magtuturo na yan, sasabihin na niya kung sino talaga
yung malikot na kamay na naglagay ng halaga dito sa blankong Bicameral Conference Committee report.